Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Pastor. Good morning. Hindi niyo sinabi na ready pala ang baptism. Ano tuloy ako ang tawag nito? Mint green. Color blind ako eh. Anyway, sino sa inyo dito ang nakakita na ng rainbow? Yung rainbow sa langit. Wala kasing, baka may rainbow ngayon, meron ba? Hindi kasi umulan. Hindi lang siya kasi talagang actually tayo. Walang rainbow ngayon. Bakit? Walang ulan. Ganun ba? So ano ba yung mga kulay sa rainbow? Random siya. Random siya. Roy G. Biv, no? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, white. I think yung 83.7. Pero hindi yun yung, hindi natin pag-usapan yung mga kulay. No? Bakit ko tinanong? Kasi napakaganda ng rainbow. Kung imagine mo, kung iisipin natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, isa sa mga nilikha niya, yung bahagana, yung rainbow. May kasabihan, actually may kanta nga doon, there's a rainbow always after the rain. South border. South border. Kantay mo nga, Ate John. Tama na. So, there's a rainbow always after the rain. Bakit hindi before? Maulap eh. Hindi po ba, sir, after rain kasi is possible na. Talagang sumasagot ka, Ate John. Hindi, may science kasi doon. Ang rainbow, lumalabas yan kapag merong crystallized material na nasisinagan ng araw. Subukan mong, kung may diamond kayo, subukan yung ilitapat sa araw. Wala. Di siguro Makakakita kayo ng rainbow. Kaya pag tuwing umuulan, pagkatapos ng ulan, yung mga natirang raindrops sa kalangitan, pag nasinaga ng araw yan, nagkakaroon ng rainbow. Yun yun. Pero hindi totoo na doon sa dulo ng rainbow, merong kayamanan. Yung bata ko, sinubukan namin hanapin yung dulo ng rainbow. Kasi baka merong kayamanan. Naligaw lang kami. So, huwag niyong gagawin yung ginawa kong mga kapatid. Pero, yun yung madalas din namin inagawa ng pag-umulan. Pag maliligo kami sa ulan, hintay namin tumila at may tuloy. Tapos hanapin namin yung rainbow. Isang napakagandang bagay sa kalangitan. Imagine niyo, after ng malakas na ulan, na minsan nagdudulot sa atin ng pangamba, ng pagbaha, lalo na pag malakas at may bagyo, talagang pagkasira ang nangyayari sa atin. Merong, pag nainisip natin yung bagay o rainbow, isang sa mga pumapasok sa ating isip yung paborito nating Sunday school lesson. Yung kwento ni Noe. Yung kwento ni Noe kung saan yun yung laman ng ating batayang talata na binasa natin kanina sa Genesis chapter 9 verses 8 to 17. Alam niyo naman na siguro yung kwento ni Noe, di ba? Ina-assume ko yun kasi magagaling kayo sa Bible. Di ba? Mataalas ang inyong isipan. Kaya nga ng Bible Olympics, talagang dikit ng lahat. Sabi ko, mukhang magkakasamahan kaya ng Lord. Pero wala naman nangyari. So kung babalikan natin, alalahanin natin yung kwento ni Noe, nagsimula siya na galit ang Diyos, nalungkot ang Diyos sa kalagayan ng isang katauhan na kanyang nilikha. Dahil yung mga tao ay lumayo na sa kanyang kalooban. Sila ay naging makasarili,
nagpakalaki sa layaw. No? Kaya sinabi niya kay Noe, isang araw, inutusan niya na gumawa ka ng malaking barko. Dahil ako ay magdadala ng malakas na bagyo na magdudulot ng matinding pagbaha na maglulubog sa mundo. So si Noe, sinunod naman ang utos. No? Hinikayat niya pa yung mga tao na samahan siya sa paggawa kasi malaki yung barko eh. Hindi naman pwedeng gawin niya lang yun ang mag-isa. Kung meron siyang 3 anak, pero hindi din naman nila pwedeng gawin yun ng 4 lang sila. Anong petsa na sila matatapos. Diba? Pero walang nakinig sa kanila. Walang sumama sa kanila. Hanggang sa nagawa yung malaking barko, ginawa ni Noe at ng kanyang pamilya yung inutos sa kanya ng Diyos na papasukin yung mga iba't ibang uri ng hayop hanggang sa nakapasok na silang lahat at doon dumating yung malakas na bagyo na nagpalubog sa sangkatauhan. Matagal yung kanilang hinintay no? Hanggang sa matuyo ang lupa at sila'y makalabas. At doon nga sa ating teksto, nung sila'y makalabas, ang Diyos ay nagbigay ng pangako, covenant. No? Kung babasahin natin babalikan natin yung teksto, doon na yung isang simbolo na ginamit niya para doon sa pangako na yun, sa sangkatauhan, ay yung rainbow. Yung rainbow. Ano ba yung kahulugan ng baghari doon sa teksto? Ano yung nais niyang iparating sa atin bilang mga mananampalataya? Kasi yung teksto, isinulat yan sa mga mananampalatayang Hudyo. Sino ba ditong Hudyo? Wala. Pastor, bakit natin ginagamit yung teksto na para sa Hudyo? Kasi nakikita natin yung esensya, mensahe na pwede rin naman applicable sa atin. At nananampalataya din tayo sa Diyos na pinapanampalataya ng mga Hudyo. 3 bagay yung nais kong ibahagi sa inyo patungkol sa kahulugan ng bagay. Una, yung rainbow signifies restoration and renewal. Restoration, anong tawag doon? Ang Tagalog restoration. Pagpapanumbalik. Renewal, pagpapanibago. Sabi doon sa verse 9 hanggang 11, sinabi ng Diyos kina Noe, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Hindi lang yung 3 anak niya ang pinatutungkulan ng Diyos, kundi yung magiging susunod na salinlahi ni Noe. Kapag na-dipol nung panahon na yun, yung maraming tao, sila lang ang nabuhay. Ayon doon sa talata. Kaya ang pangako ng Diyos sa kanila, hindi lang para sa kanila na naroon, kundi sa lahat ng mga susunod na tao sa kanila. Kasama na tayo. Sabi niya, ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati sa inyo mga magiging anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Sa mga ibon, pati sa mga amot mailap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilibunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na bubunaw sa daigdig. Yung binigay na tipan ng Diyos kina Noe ay nagsisimbolo din ng pagpapanibago
pagpapalumbalik. Yung nasirang daigdig dahil sa baha ay na-restore sa pamamagitan ng pagsisimula ulit ng buhay. Mula lahat ng buhay na nandoon sa loob ng barkong ginawa ng Noe. Yung mga hayop na mailap, mga hayop na mahabo, siguro pati ikis nandoon. Pati yung mga tao, sila Noe. Nagsimula ang buhay sa kanila ulit. Nanumbalik, nagkaroon ulit ng panibagong simula sa kanila. Nanumbalik, naging panibago ulit yung naging takbo ng buhay. Sapagkat yung dating buhay ay wala na. Alam niyo ang kwento ng Great Flood, kung tawagin natin sa tekstong ito, ay katulad din ng ating bautismo. Kung paghahalin tulad, yung bautismo ay gumagamit din ng simbolo o elemento ng tubig. At alam natin ang tubig ay ginagamit panglinis. Pero sa atin, pananampalataya, sa diwa ng bautismo na tinanggap natin kay Jesucristo, ang tubig ay hindi naglilinis sa ating pisikal. Kasi kung naglilinis yun, sana nagsabon tayo. Di ba? Pero nangangahulugan yun ang paglilinis ng ating kalooban. At yung nangyaring malaking pagbaha, parang malaking bautismo yun sa buong sanglilikha ng Diyos upang umusbong ulit ng panibagong buhay sa kanila. Restoration and renewal. May baha dahil pinakita ng Diyos ang kanyang katarungan. Kaya may baha kasi nagalit ang Diyos eh. Hindi na tama yung ginagawa ng mga taong nakikita niya. Alam natin na ang Diyos ay makatarungan. Kaya nga sabi ni Yahweh sa Isaiah 61 verse 8, ako'y namumuhi sa kasalanan at pangalipin, ang nais ko'y katarungan. At sa Ecclesiastes 3:17, sabi niya, sinabi ng mga ngaral, hahatulan ng Diyos ang masasama at ang mabubuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Bagamat ang Diyos, tandaan natin mga kapatid, bagamat ang Diyos ay makatarungan, ang kanyang katarungan ay hindi katapusan para sa mga pinatulan. Kung ikaw ay nagkasala, ang katarungan ng Diyos na ipapataw sa iyo, ang kanyang paghahatol, ay hindi nangangahulugan ng katapusan mo na. Ang katarungan niya ay ang paglalais ay pagtutuwid, pagpapanibago at pagbabalik loob. Kaya nga, ang konsepto natin ng justice as Christians dapat restorative. Kaya yun nagagalit sa war on drugs eh. Kasi wala nang second chance. Kahit sabihin mong karumal-dumal krimen yung ginawa niya, paano mo pagbibigyan ng second chance ang taong patay na? Alam niyo yung CN Summit na ginawa nung Friday and Saturday. Isa doon sa natin yung concession, yung classroom management, ang isang tinalakay yung discipline. Paano natin dinidisiplina ang bata in context of Sunday school or yung pag-aaral natin sa loob ng simbahan. Even sa Christian home, sa ating mga tahanan. At isang pinupoint out doon ng resource speaker, yung positive discipline. Ano yung pinagkaiba ng positive sa negative discipline? Ang positive discipline
ang goal niya to teach, turuan ng tao, ang bata, kung ano yung tama at mabago yung mali niyang pag-uugali. Pag negative discipline, palo lang yun. Binigyan mo lang siya ng sakit at sama ng loob. Pero wala siyang natutunan. Ang naitanim niya sa puso niya, galit, inagpis, sama ng loob. Kaya maraming mga bata nagre-rebelde. Pag pinagbubuhatan ng magulang ng kamay, pero walang pagpapaliwanag bakit nangyari yun sa kanya. Sama ng loob ang binibigay niyo, hindi pagtutulong. At yun yung konsepto natin ng restorative justice. May disiplina, pero ang nais natin, pagtutuloy, pagpapanibago, pagbabalik loob, second chance. Hindi nga lang yata second chance ang binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Maraming chances. Kaya nga, sa Palaghon, chapter 3, verses 22 to 23, sinasabi ni Propeta Jeremias doon, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakilan. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. At ang awa niya sa atin, sa kabila ng marami nating mga pagkukulang kamalian, ay laging bago araw-araw. Kasi gusto niya, maging matuwid tayo. Maging bagong tao ulit tayo. Magbalik loob tayo. So, restoration and renewal. Pangalawa, ang rainbow nagsisignify ng new beginning, panibagong simula. Pagkatapos ng baha at malakas nang makalabas na si Noe sa labas ng malaking barko, gumawa siya ng altar at naghandog sa Diyos ng malinis na hayop at ibon. At namamoy ng Diyos yung halimuyak ng sinunod na handog. Sinabi niya sa Genesis 8 verse 21, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na nilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Alam niyo, ang paghahandog sa kulturang at paniniwala ng mga Hudyo ay pagpapanibagong buhay. New start. Kapag sila ay nagkakasala, every year, meron silang hinahandog na sin offering. Meron din peace offering. Pag sila ay gumaling mula sa sakit, naghahandog din sila sa Diyos, sa templo. Kaya nga yung minsan, yung isang kinagaling ni Jesus, yung tinanong niya kung anong dapat niyang gawin. Sinabi niya, pumunta ka sa templo, maghandog ka kung ano yung sinasabi sa Kaulo. At yung ginawa ni Noe na paghahandog sa Diyos, ay nagsisimula ng panibagong simula. Kung ano man yung nakasalipas, ay tinatawag na ng Diyos. E tayo, mahilig tayong mag-bit-bit ng sama ng loob. Mahilig tayong magkwenta ng mga nakalipas na pangyayari na sama ng loob natin sa ating kapwa. Kaya hindi tayo nakakahinga ng maluwag. No? Ewan ko kung nangyayari yung madalas sa mga mag-asawa. Nangyayari ba yun? Parang hindi naman. Saglitan lang. Saglitan lang. Diba? Ang Diyos niya ay nagpapatawad, nagbibigay ng panibagong simula. Kapag natapos na yung isang bagay, kung na-deal nyo na, huwag nyo nang ungkatin sa susunod. Kasi kung inungkat nyo yan, ibig sabihin lang nun, hindi pa natapos. Meron pang unfinished business, mga kapatid.
So, restorative and renewal, new beginning. Pangatlong kahulugan ng pag-ari, everlasting covenant. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at dilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko lilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang lahat ng may buhay, tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Walang hanggang tipan. Everlasting covenant. Napakaganda na ginamit ng Diyos yung bahaghari. Kasi lagi yan nandyan, lalabas at lalabas. Kaya lang, pagkatapos ng bagyo, ng ulan, minsan nakakaramdam tayo ng kalungkutan pag may ulan o bagyo. Naalala ko nung minsan ay dumaan yung bagyong Yolanda sa Leyte. Alam mo, maraming lumabas sa social media na dahil yan sa kasalanan ng tao, pinarurusahan tayo ng Diyos. Naniniwala kayo mga kapatid na ang pagkasira na yun ay parusa ng Diyos sa mga tao. Sino ba ditong makasalanan? Bakit hindi kayo nasama doon sa Yolanda? Kasi ganun ang logic nun mga kapatid. At bakit nadamay yung mga inosenteng bata? Baka may bagong silang na sanggol doon na kung tutusin, kung ihambing sa ating mga kasalanan, baka mas malaki pa sa ating kasalanan. Mga kapatid, kung mayroong mga bagyo, dahil yun sa kagagawa ng tao. At hindi yun dahil sa kagagawa ng Diyos. Ang dahil ng Diyos sa atin, hindi mapahamak. Pero ang nais ng tao, hindi naman nais nila, pero hindi nila naiisip na yung kanilang ginagawa, ikapapahamak nila. Natural ko yun Inilagay ng Diyos para maging gabay natin, pero hindi natin sinusunod. At ang nagpaparusa sa atin ng kalikasan. Pero sabi ng Diyos, hindi na mangyayari itong muli. Yun ang walang hanggang tipan niya. At sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, ipinakita niya ang walang hanggang tipan niya sa ating Panginoong Jesucristo. Na sa lahat, sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ko lamang din idagdag mga kapatid, yung walang hanggang tipan ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang para sa ating mga tao. Kaya nga sinama niya yung mga ibon, yung mga puno, ginagawa natin, sinisira natin. Nire-restore ng Diyos, isinasaayos niya, pero ang ginagawa ng tao, sinisira. Siguro dapat tignan natin yung, baguhin natin yung mindset mo na ang mundo ay hindi lang umiikot sa ating mga tao. Ang mundo ay umiikot sa Diyos. At ibig sabihin nun, ang kanyang layunin, ang kanyang nais ang dapat matukan. Ang nais niya sa ating pagbabago. Ang nais niya sa ating pagbabalik loob. Ang nais niya sa ating panibagong buhay. At sa ating pagdiriwang ng Kwaresma,
Yun nawa ang ating maging diwa sa ating pagpapakumbaba, pagninilay, pagsisisi, at pagbabalik loob sa Diyos. Makaranas nawa tayo ng panibagong kalakasan at buhay sa panahon ng Pares. Amen.